sinabi ni Attorney Panelo, muling pagbuhay sa mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy, question na nila. Okay? Questionable. Dahil matagal na itong mga kasong ito, bakit ito bumabalik ngayon? Okay? At the same time, may nabalitaan tayo na ang mga kapulisan raw sa Davao, medyo nahihirapan silang hanapin si Kibuloy. Yan, pag-uusapan rin natin yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong live natin, itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong video na to sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, marami pa dito ang hindi pa nakasubscribe na laging nanonood dito. Paki-subscribe, paki-follow na rin para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify yung cellphone ninyo kapag meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So ayan, yun. Nabalitaan ko, no, na itong tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, ang mga authorities at mga kapulisan doon sa Mindanao, sa Davao in particular, nahihirapan silang hanapin si Kibuloy. Okay? Kasi hindi raw basta-basta na meron silang explanation doon na hindi basta-basta nilang mahalungkat yung mga properties ni Kibuloy kung nasaan si Kibuloy, no? At kahapon sa ating vlog nag-deliver tayo ng panawagan kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi ka na sumipot doon sa Senado, baka naman dito sa korte mag-cooperate ka na. Okay? Papatunayan mo na wala ka talagang sala. Okay? Kasi kung wala ka talagang kasalanan, talagang mananaig ka. Okay? Sa part naman ng mga biktima, ganon, ganyan, papatunayan nila ang kanilang mga akusasyon laban kay Kibuloy. Okay? So patas lang. Fair yung treatment nila dyan sa korte. No? And we hope na yung mga nandyan sa korte, mga judges, kung anong mga kalakaran dyan, maging fair ang lahat. Okay? Ngunit, subalit, itong si Attorney Panelo, nagsalita na. Ito raw, kasi nagsimula ito sa Senado, di ba? So, matagal naman na itong matagal na itong problema ni Kibuloy, matagal na itong issue tungkol kay Kibuloy. Panahon pa ito ni former President Duterte. Narinig ko na itong mga kaso ni Kibuloy sa labas. Okay? Sa Amerika. Tungkol dito. Now, itong muling pagbubuhay sa mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy, question ito ni Attorney Panelo. Bakit itong muling nabuhay? Yan ang malaking tanong. Bakit ngayon lang ito? Nabuhay ulit itong kasong ito na matagal naman itong na-solve na ito dati pa. Di ba? So ito yung balita. Pakinggan natin yung argumento ni Panelo tungkol dyan. Okay? Pasok, Panelo. Para sa isang dating Chief Presidential Legal Counsel, magiging problema o questionable kung bakit muling binuhay ang mga kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy kahit pa matagal nang dismissed ang mga ito. Yan at iba pa ang detalye sa balita ni Sara Santos. Anong matagal yung 4 na taon kasi para buhayin na lang. Questionableng maituturing ang muling pagbuhay sa mga kasong 4 na taon pala. Okay, 4 na taon. So, I think last 4 years ago, natapos na ito. Ngayon, muling nabuhay. Okay? Ibintang kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, 4 na taon nang dismissed ang mga gawa-gawang... Klaro yun ha? 4 years ago, na-dismiss na itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, bakit ito bumalik ngayon? Hontiveros. Ha? Dahil ba na-dismiss itong kasong ito, yung mga nabiktima,
humingi ng tulong sa inyo. At ikaw naman ay naniniwala naman at dinala dito sa Pilipinas. Kaso laban sa butihing pastor dahil wala namang sapat na ebidensya para patunayan ang mga ito. Alam mo, may problema nga sila dyan eh. Kasi niresolve yung, yung kaso. Nakapending yan, di ba? Dinismiss. And then, pinahira sa DOJ. Nakabinbin na nga 4 na taon. Alam mo ba na may mga desisyon ng Korte Suprema? Failure to prosecute. Pag nakabinbin, di ba, merong mga kaso sa ombudsman ng tagal bago ipinahir. Dismiss. O may problema kayo dyan. Ang tanong dyan, bakit nagpending yan doon sa Amerika? Nagpending yung mga kaso ni Kibuloy. Dahil, siguro ito ay haka-haka lamang. Baka, kasi sinisipot ni Kibuloy lahat yan ng mga kaso na yan. Sinisipot niya. Kung matatandaan ko ang sinabi ni Kibuloy, sinisipot niya lahat yan, kaso wala, nagpending. Laging pending, na postponed, ganon. Then ulit naman, postponed. Kasi nga, hindi raw sumisipot ang mga biktima na nag-akusa sa kanya. Okay? Sa labas yan sa kaso dyan sa Amerika. Hindi sumisipot yung mga nag-aakusa sa kanya. Ang tanong ko dyan, bakit hindi kayo sumisipot every time sa nagkakaso dyan? Kaya nga, na-dismiss yung kaso na yan dahil hindi sinisipot. Ngayon, ito ay haka-haka ko lang, ito lang analysis ko. Baka wala silang maipresenta na ebidensya. Diba? Kasi hindi totoo. Baka lang. Kung sakaling hindi totoo, nahihirapan silang papatunayan na ang kanilang mga akusasyon ay totoo. Di ba? Ngayon, dinadala nila, kasi alam nyo naman na dyan sa Amerika, yung maglilitis yung Amerika dyan, fair yung treatment nila. Fair talaga yan. Walang kinakampihan. Yung inakusahan at yung akusado, fair ang treatment ng Amerika. Baka siguro, dihado sila makapagpresenta ng ebidensya, so hindi nila sinipot. Kaya pending ng pending, postpone ng postpone, hanggang na-dismiss itong kasong ito. Ngayon, alam nila na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay kumukontra at isa ito sa mga kritisismo ng gobyerno ngayon ni PBBM. At isa na dito, yung senadora na si Hontiveros, tinitake advantage niya ngayon. Okay. So, doon sila lumapit kay Hontiveros. Itong mga suspect siguro, hindi natin alam baka lumapit sila kay Hontiveros kasi alam nila na sa pananaw ni Hontiveros, guilty na kaagad si Pastor Apollo Kibuloy. So, ito namang mga suspect at mga witness na ito, tinitake advantage nila na may isang senadora na naniniwala sa kanila. Di ba? Tutulungan tayo dito. Mapahiya dito si Kibuloy dahil iimbestigahan ito sa Senado. Pero hindi naman sumipot si Kibuloy. Di ba? Pero kahit nga hindi sumipot si Kibuloy dyan sa Senado, may mga iilan pa rin mga kapwa nating Pilipino, ating mga sa taong bayan, na naniniwala kaagad na si Kibuloy ay meron ng kasalanan, guilty na kaagad sa pananaw nila. Imagine that one, ganyan ang impluwensya niyan. Na kung ikaw ay knowledgeable when it comes to this situation, gusto kong malaman dito sa mga audience ko sa Donmar TV na hindi ganyan ang siste. Always nyong iisipin ito. Okay? Ang tao ay hindi guilty. He is still innocent until proven guilty. Yan ang tandaan natin. Kahit sino pa yan, kahit obvious pa yan na may kasalanan, pera na lang sa mga obvious talagang may kasalanan, hindi lang matatawag na innocent, hindi lang matatawag na guilty kagad. Inosente pa ang tawag dyan. Kaya nga, ang sabi ko dito, hindi naman talaga natin alam, si Kibuloy lang ang nakaalam dito kung totoo ito o hindi, di ba? So, tinuturing pa rin natin si Kibuloy na innocent pa rin ito.
Korte lang ang makapagsabi nito. Pero ngunit, itong mga di umano, mga biktima at itong mga witness na ito, gusto nilang magpatulong kay Hontiveros dahil naniniwala silang na itong si Hontiveros ay guilty kaagad si Kibuloy. Kasi kung matatandaan natin, si Hontiveros may galit na. Dapat talaga si Hontiveros maging professional sana. Kahit may galit ka na kay Kibuloy o sa mga Duterte dahil alam mong kaibigan si Kibuloy sa mga Duterte, huwag mong bahira ng malisya. Okay? Dapat sana itong si Hontiveros, tinuturing niya itong equal. Ini-investigate niya ito fairly with this mga biktima at mga witnesses, pati itong inakusahan si Kibuloy. Di ba? Play. Continue natin. So, na-dismiss yung kaso ng pastor, tapos after 4 years binuhay, that is questionable. Questionable yan. Tagal. Masyadong matagal yung 4 na taon. Kasi Para buhayin nila. sinira mo yung... Kasi sinasabi ng Korte Suprema, hindi mo pwede yung kung tatagalin nyo kasi tinatanggalan nyo ng... Di ba meron tayong tinatawag na the right to speedy trial? Paano matatrial yan kung hindi mo nire-result? Bininbin mo na. Ayon pa kay Attorney Panelo, halata namang may halong politika ang pagbuhay sa mga kaso laban kay Pastor Apollo. He said, questionable, and then hindi na may aalis na may kulay yung pagbuhay ng kaso. Ay, talaga naman may kulay. Whether we like it or not, may kulay talaga. Samantala, ipinaliwanag ng legal counsel ni Pastor Apollo na si Attorney Israelito Torion na hindi maituturing na fugitive o pugante si Pastor Apollo. Ito nga'y kontra sa naging pahayag ng Director ng National Bureau of Investigation sa Davao City na si Attorney Archie Albao na isa ng fugitive of justice ang butihing pastor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sarah. So, ayan. So, ibig sabihin, ito pala ay nakabinbin na 4 na taon. So, talagang sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, questionable ito. At the end of the day, sumulpot pa rin ang tunay na dahilan basing on the analysis of Attorney Panelo. Sabi ni Attorney Panelo, ano ito? Itong pagbuhay ng kaso ni Kibuloy ngayon within 4 years, nabuhay ulit, this only shows na malaki talaga ang tsansa na ito ay pamumulitika. Pamumulitika pa rin ang pulot dulo. Grabe. That's why sinasabi ko talaga, Hontiveros, nakakahiya ka, Hontiveros. Instead na ikaw ay magfo-focus na gumawa ng batas dyan sa Senado para tulungan ng ating mga kababayang Pilipino na mga nagugutom, yung mga walang pera, pag-aral, kung paano natin patatakbuhin ang mga hospitals, yung Department of Health, yung mga walang perang nating mga kababayan para pang hospital. Marami tayong problema sa Pilipinas. Pero mas inuuna mo pa yung pamumulitika. Masakit. Kaya, tayong taong bayan, alam na natin bakit natin binoto itong mga klaseng ganitong mga politicians. Hindi na sana ito nanalo eh. Nagsayang lang ito ng pera ng taong bayan. J.R. Santos, good day. Kuya Donmar, hello. Ma'am J.R. Santos, ayan. Sir J.R. ba? Anong tawag? Okay? Hinihintay na, kaya nga, hinihintay pa natin si Kibuloy kung ano ang desisyon niya dito. Okay? So, hintayin natin kung si Kibuloy ay susuko dyan sa korte. Okay? Kasi, on the part of Kibuloy, sa tingin ko ito lang ay analysis ko
sa part naman ni Kibuloy, baka siguro hesitant pa siya sa galaw niya tungkol dyan sa korte. Baka kasi, kaya nga sa mga nagsulputan na baka pamumulitika ito. Baka ano siya. yan nga ang mga sabi ng ibang mga vloggers, tetivesen na naman si Kibuloy, tetivesen. Anong ibig sabihin nila ng tetivesen si guilty na kaagad? Sana naman si Rimulya ay hindi makialam dito sa tungkol kay Kibuloy, no? I don't think si Kibuloy at si Rimulya kaibigan ba yan dati? Di ko lang alam, ha? Ilva Abiliana, good PM Sir Don Mar. Good afternoon po, Ma'am Elva. Okay.